Meron pong isang retired general. Minsan, iisipin natin talaga, no, totoo na yung mga pumapanig sa mga Duterte, sumusuporta sa mga katulad ni Kibuloy, iisipin mo na mukhang nawawalan ng dunong. Or kung pwede rin sabihin na siguro yung iba dyan ay di baling masadlak sa kahihiyan, nagbubububuhan, para lamang ma-impress ang kanilang mga idolo dahil nga may mga pansariling ambisyon din ang mga katulad nila. Classic example, si Harry Roque. May dunong, magaling, matalino, kahit papano. Kahit papano. Pero nung sinamba na ang mga katulad ni Sara Duterte at ni Digong, walang problema, okay lang na magbubububuhan. Sina Bato kasi, eto yon. Ang sasti kasi ni Bato, sadya nang kulang sa dunong. So parang, okay, that's another point of the story. Talagang kalimitan, kulang sa dunong yung mga taong magiging sunod-sunuran sa mga katulad ni Duterte at ni Sara, ni Digong at ni Sara Duterte. Pero etong isang general na ito na mukhang tagapagtanggol ng KOJC, kung siya man ay KOJC member, hindi pa rin tama dahil talagang malaking kahihiyan ito. Ayan tuloy, napagsabihan po kayo na idiot. Dahil ikinumpara netong general na ito ang Vatican at ang KOJC compound. Diyos ko po talaga yung mga imahinasyon nyo, hindi talaga ma-imagine. Hindi natin kayang ma-imagine kung saan ang gagaling. Anyway, imahinasyon nga, napaka-wild. Sabi kasi niya dito, or etong general na ito ay binatikos di umano ang illegal na pag-ukupa ng PNP sa KOJC compound. Yung paulit-ulit na sinasabi na wala pa ring illegal, totoo namang may nilabas na order ang korte, protection order, pero hindi ibig sabihin na ipatigil ang hahanap kay Kibuloy. Yung protection order pala na yon ay para lang tanggalin yung mga barikada ng PNP dyan sa compound na yan. Yun naman yun. Siguro naman ay totoong naiintindihan ito netong si General, netong retired general na ito. Ito ba ay taga Davao? Meron pa siyang, okay? Hashtag hands off KOJC. Alright, huwag niyo pong kumpara etong mga nagkukunwari, okay? Kunwari kuno na sagrado ang lugar sa isang katulad ng Vatican. Napakalayo po kasi. Kasi ang sabi natong general, even the most hated Nazis did not occupy the Vatican. So tayo na may napa-research. At maganda na kahit papano, na-check din natin, 'di ba? So sabi nung nagkomento, Italy. Okay? Italy, during the World War II, was under Mussolini, you idiot. So tayo research, check tayo, ano ba ito? Totoo nga, Bakit daw kasi, or kahit daw kasi, sabi ng general na ito, yung Nazi ng Germany ay hindi naman inoccupy ang Vatican noong panahon ng World War II. Ano kinalaman? Anong klaseng analogy ito? Meron lang po kayo talagang maibigay na analogy para sa issue na ito para ma-justify etong pugante na si Kibuloy, yung pagtatago niya ay ma-justify. Katulad din ng kukumpara na itong si Bato de la Rosa na kuno ay hindi naman kasing dangerous etong si Kibuloy sa isang terorista. Talaga lang? Dumarating kayo sa punto na ganyan na yon? Ikukumpara nyo? Napaka-out of context na po dahil ang issue dito ay dapat managot sa batas si Kibuloy at kung wala kang kasalanan, humarap siya. Lumabas siya at magpakita siya. Yan! Ito kasi ay nakapost dito sa Philippines Defense Forces Forum. Pwede nyo i-follow. Imposible na hindi daw ito alam na itong si De Leon. Siya ay PMA Sandigan 82. Extensively taught and discussed sa Academy ang world history at military history, lalo na sa World War I at World War II. We don't know what happened to him, but his posts and commentaries seem to align with the narrative of the DDS Kibuloy crowd to the extent of distorting facts and even outright falsehood.
hoods. You see, talagang pag nadikit ka sa mga DDS, pag nadikit ka sa mga Duterte, gagawin mong normal yung kasinungalingan. Yung narrative mo ay napaka-obvious na, okay, na walang basihan. At out of context madalas. Ganyan po ang sistema netong mga diehard. Good luck!